Malias POV. Mas lumaki ang takot ko kay Kenzo. Matapos yun na halos hindi ko na siya matingnan. Pero halata ko rin ang pagdistansya niya. 1 linggo na lumipas pero hindi niya ako kinausap o sinaktan. At nagbigay yun sa akin ng ginhawa. 1 linggo tuluyan na niya akong hindi pinapansin. Na mabuti para sa akin. Mas mabuti na ito kaysa saktan niya ako ng paulit-ulit. Pisikal man o emosyonal gamit ang masasakit niyang salita. I'm still cooking for him. I'm still cleaning his room. Pero kapag nakikita ko siya ay nababalot na ako ng takot. Trauma ako't lagi kong iniisip na sasaktan niya ako. Pero lumipas ang 1 linggo matapos ang nangyari sa pagitan namin dahil sa cookies ay naging mas malamig na lang siya. At ang 1 linggo ay naging 2 linggo na malamig lang siya at halos hindi ako pinapansin. Hindi na ulit pumunta dito si Theodore. Mas maaga na rin kung umalis si Kenzo para magtrabaho at halos 9:00 na siya ng gabi umuwi. Nililibang ko na lang ang sarili ko sa pagbabasa and I already finished reading my books. Ang ibang binabasa ko na lang ulit. Minsan, kukuha ako ng ibang libro sa opisina ni Kenzo at ibabalik ko ito pagkatapos kong basahin. At paulit-ulit lang na yun ang ginagawa ko. Pero ngayong gabi, akala ko'y 9:00 na ang uwi ni Kenzo. Pero ngayon ay 12:00 na ng madaling araw ay wala pa siya. Nakatulog na ako kanina at nagising ako ng bandang 10:00 ng gabi pero hindi pa siya nakakauwi. Hindi ko alam. Hindi lang ako makatulog ulit ng mahimbing. Pero ngayon ay hinihintay ko siya. Tingin ako ng tingin sa pinto tinatalasan kong pandinig ko. Pero wala akong narinig o nakitang sanyalas na nandito na si Kenzo. Kalaunan ay napabuntong hininga na lang ako. Baka katabi niya si Beatrice ngayong gabi. Bulong ko sa sarili ko saka tumayo na para bumalik sa itaas. Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad sa itaas nang may marinig akong pamilyar na tunog ng sasakyan. Natigilan ako at napalingon sa main door. Hindi rin naman ako makagalaw para bumaba at salubungin siya. He's home. Inabangan kong pagpasok niya sa pinto pero ilang minuto pa hindi yun bumukas. Huminga na lamang ako ng malalim sa kamarahan na bumaba sa hagdanan. Pero nasa pinakahuling baitang ako nang biglang bumukas ang main door at pumasok si Kenzo na nakasuot pa rin ang tuxedo niya. Kaagad nagtama ang mga mata namin pero mabilis siyang nag-iwas ng tingin saka inis na niluwagan ang kurbatang suot niya. Bakit gising ka pa? Malamig na tanong niya kaya humigpit ang hawak ko sa hawakan na hagdanan. I was waiting for you. Wala sa sariling sabi ko kaya muli niya akong tiningnan. Mabilis naman akong nag-iwas ng tingin at sa gilid ng mga mata ko'y nakita ko na naglalakad siya papunta dito kaya dumikit ako sa hagdan sa taranta. At nang makalapit siya'y pumasok sa ilong kong mabango niyang amoy. Then go back to sleep now. Bulong niya nang dumaan siya sa tabi ko. Sa sobrang gulat ko sa sinabi niya kaagad ko siyang sinundan ng tingin. Naglalakad na siya sa taas at mukhang pagod na siya. Kumain ka na ba? Mahinang tanong ko kaya huminto siya at saglit na sumulyap sa akin. Yes, sagot niya bago nagpatuloy sa pag-akyat sa hagdanan. Nang makaakyat siya ng tuluyan ay umakyat na rin ako para bumalik sa kwarto ko. Pero nang dumaan ako sa pinto ng kwarto niya nakabukas ay hindi ko napigilang sumilip ng bahagya. Nakita ko siyang nakadapa sa kama at mukhang tulog na siya. He's just on his boxers. Wala sa sariling napasandal ako sa hamban ng pinto habang nakatingin sa kanya. At ilang sandali pa'y naisipan kong pumasok para kumutan siya. Maingat ko siyang tinakpan ng comforter niya. Bahagya pa siyang umungol at gumalaw dahil doon kaya mahina ako napatras. After a few seconds, narinig ko siyang humilik. Napangiti ako ng bahagya at muli akong lumapit sa kama niya. Mas inayos kong comforter sa katawan niya, saka mas pinakatitigan siya. Para siyang fallen angel kapag natutulog. He's perfect. Nang gumalaw siya ulit ay doon na ako lumabas dahil baka makita niya pa akong pumasok sa kwarto niya. I straightly went into my room. Nang mahiga ako sa kama ay pinakawalan ko ang isang buntong hininga. Napapikit ako at niyakap kong unan ko. Pero muli kong binuksan ang mga mata ko dahil lumitaw ang mukha ni Kenzo sa isipan ko. Napabuntong hininga ulit ako. Kenzo. Bulong ko at patuloy na ngang lumilitaw ang mukha niya sa isipan ko kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Dahil doon ay hindi na muli akong dinadalaw nang antok at mulat na mulat ako hanggang sa magliwanag. Sunday means no work for Kenzo. Pagsapit ng 5:00 ng umaga ay bumangon na ako at naligo kaagad. Pagkatapos maligo ay sa garden ako unang pumunta. Napangiti ako nang makita kong namumulaklak kong sunflowers. Pumitas ako at diniligan ko rin ito
bago ako pumasok sa loob para simulan ang nakasanayan kong morning routine. Nagluto ako ng almusal ni Kenzo at habang naghahain ako sa lamesa ay nakarinig ako ng busina sa labas. Nagtataka naman akong lumabas para tingnan niyon at pagbukas ko ng gate ay bumungad sa akin si Theodore. Parang may kung anong kahihiyan sa loob ko dahil sa nangyari nung nakaraang linggo. Theodore, mahinang sabi ko. Nakita ko kaagad ang paghagod niya sa akin ng tingin na parang may hinahanap at nang wala siyang makita ay ngumiti siya sa tumingin na ng diretso sa mga mata ko. Malia, I have to give something to Kenzo. Sa'yo ko na lang iaabot. Hindi na ako papasok dahil baka masuntok ko pa siya. Sabi niya na nagpaawang sa mga labi ko. Ha? Clueless kong sabi nang inabot niya sa akin ng isang envelope at isang paper bag. Para kay Kenzo yung envelope at para sa yung paper bag. Bibisita ko ulit sa lalong madaling panahon. Kailangan ko nang umalis. May gagawin pa ako. Mabilis na sabi niya at patakbong pumasok sa kotse at kaagad yung humarurot paalis. Gulat naman ako napatingin sa dalawang hawak ko. The paper bag is for me? Kuryoso ko yung sinilip at hindi ko masukat ang saya ko nang makita ang iba't ibang libro. Mga 5 yun at makakapal. Gulat kong kinuwang isa at gusto kong mapaluha sa saya nang makitang gawa yun isa sa paborito kong manunulat. Hindi pa rin ako makapaniwala na binigyan ako ni Theodore ng mga libro kaya doon lang nakatuon ang pansin ko habang naglalakad ako. At nang makapasok ako sa bahay ay namataan kong pababa si Kenzo. Wala siyang damit pang itaas at gulong-gulong buhok. At dahil nasa gitna ako ng living room ay kaagad niya akong nakita. May iniwan si Theodore. Mahinang sabi ko sabay taas ng envelope. Akin na. Magkahalong antok at lamig na sabi niya kaya humakbang naman ako para maabot yon. Sandali niyang tinignan ang sa loob ng envelope at kalaunan ay bumaba ang tingin niya sa paper bag na hawak ko. Napaatas naman ako sa kabahagya kong tinago sa likuran ko ang paper bag. What's that? Umigting ang pangasambit niya kaya pakiramdam ko ay nanuyo ang lalamunan ko. Mga libro. Binigay sa akin ni Theodore. Ibabalik ko na lang sa kanya. Mabilis na sabi ko dahilan para mas umigting ang panga niya. Kung matatapos ang kasal na ito, pwede mo pakasalan si Theodore para mabayaran mo pa rin ang mga utang mo. Masungit na sabi niya sa tuloy-tuloy na pumasok sa dining na tila walang gana. Napakurap na lang ako saka pumasok na rin sa kusina. Gusto ko munang basahin ang lahat ng libro na to bago ko ibalik kay Theodore. Gusto kong magbasa ng mga fresh book. Gusto kong basahin ang mga ito. Papanoorin ko na sana si Kenzo na kumakain pero tumunog ang doorbell. Kaagad akong tumayo para pagbuksan ng nasa labas at nang makita kong sino yon, ay hindi ako nakapagsalita. Malia! Sabi ni Beatrice at agad siyang pumasok na parang reyna ng bahay na ito. Gulat na gulat ako napatingin sa kanya na nasa huli ay wala na akong nagawa ko hindi sumunod na rin. Kaagad siyang pumasok sa dining na parang alam na alam niyang nandoon si Kenzo. Surprise! You missed me? Beatrice giggling voice. Tila ayaw ko na sanang pumasok sa kusina. Pero hindi pwede kaya kahit biglang bumigat ang dibdib ko ay pumasok ako sa kusina at mula rito ay nakita ko agad silang mapusok na naghahalikan sa dining. Si Kenzo ay nakaupo sa kanyang upuan at si Beatrice ay nakaupo sa kanyang kandungan. Napaawang ang mga labi ko saka ako mabilis na nag-iwas ng tingin. Hindi ko alam na darating ka, sabi ni Kenzo pagkatapos ng halikan nila. Napahagikik muli si Beatrice dahil doon. Gusto kitang surprisahin. Namiss kita na sobra. Sabi ko sa'yo kagabi matulog ka na lang sa kondo ko. Napakatigas ng ulo mo. Alam ng lahat na single ka naman. Narinig kong sabi ni Beatrice. Mukhang mali ang desisyon ko nung binuksan ko kaninang sliding door na naghihiwalay sa dining at kusina. Hindi ko alam kung maririnig ko pang usapan nila. Muling humagikik si Beatrice na parang kinikilig at natutuwa. Wala sa sariling napatingin ako sa mga mukha nilang kapwa nakangiti. Nakangiti si Kenzo habang si Beatrice naman ay nakangiti ng malapad. Napatagal ang tingin ko kay Kenzo at hindi ko alam pero bigla akong nasaktan nang dahan-dahan siya lumingon sa banda ko. Hindi ako sigurado kung nakita niya ako pero medyo nayuko ko pa rin ang ulo ko para itago ang mga mata ko. Nasaan si Malia? Hindi pa ako kumakain. Gusto kong kumain dito kasama ka. Biglang sabi ni Beatrice. Nanginginig naman akong kumuha ng plato dahil sa narinig. Bumuntong hininga ako ng maraming beses bago pumunta sa dining para ibigay ang plato. Oh, eto na siya, sabi ni Beatrice na makita ako. Umalis siya sa lap ni Kenzo saka umupo sa tabi nito. Habang nilalapag kong plato ay hindi ko maiwasan ang panginginig ng kamay ko pero buti na lang ay hindi ko yun nabasag. Sa kusina lang ako.
Mahinang sabi ko't nakayuko nang bumalik sa kusina. Gusto kong umiyak at hindi ko alam kung bakit. Pinili kong humilig na lang sa island counter habang kumakain sila at hindi ko nakalimutang isara ang glass door sa pagitan. At dahil doon na hindi ko na ulit narinig pa ang pinag-uusapan nila. Nang matapos sila'y lumabas na sila sa dining kaya mabilis kong kinuha ang mga plato sa kahinugasan. Mabilis akong naghugas ng pinggan at nang makatapos ay lumabas na ako ng kusina. Nilibot ko pang mga mata ko sa living room pero hindi ko sila nakita kaya minabuti ko na sa garden na lang magbasa ng libro. Baka nasa kwarto sila ni Kenzo. Umupo ako sa Bermuda grass at excited ako nagsimulang magbasa ng bagong libro mula kay Theodore. Saglit ako nakalimot dahil sa pagbabasa pero bigla ako nakarinig ng tila dahilan para maibaba akong librong hawak at mapatingin sa pool na kitang-kita dito. Napakurap ako nang makita si Beatrice at Kenzo doon. Hindi ko alam kung kanina pa sila doon pero nakatupis na si Beatrice at si Kenzo naman ay ganun pa rin ang suot habang nakaupo sa sun lounger. "Let's swim," pamimilit ni Beatrice kay Kenzo. Uupo ulit siya sa kandungan ni Kenzo. Napaiwas kaagad ako ng tingin dahil sa interaction nilang yun na para bang sanay na silang magdikit sa isa't isa. Hindi ko na napigilan pa ay mabilis akong tumayo para umalis na sana dito pero bigla kong narinig ang pangalan ko. "Malia," tawag ni Kenzo. Ayokong tumingin ulit sa kanila pero pinilit ko. "I'm sorry, sa loob na lang ako," sabi ko habang naglilikot ang mga mata. Hindi lang ako makatingin sa kanila, ayoko. "Hoy Malia, dala mo muna kami ng merienda," dagdag ni Beatrice kaya dahan-dahan akong tumango. Mabilis akong bumalik sa loob ng bahay dala ang puso kong walang tigil sa pagtibok na mabilis. At seryosong nasasaktan ako. Ang mabilis na pagtibok ng puso ko ay labis na sakit ang hatid para sa akin. Hindi ako makapag-isip ng matino. Nanginginig ang kamay ko habang nagtitimpla ng juice kaya ilang beses yung natapon. Hindi ko makontrol ang kamay ko kaya ilang sandali pa ay nahulog kong baso't nabasag ito sa sahig. Namutla ako sa kaba at taranta kung na sanang pupulutin ng mga bubog pero bigla kong namataan si Kenzo na naglalakad papasok dito at si Beatrice na tupis pa rin ang suot ay nakabusangot sa likuran niya. Sabi ko, "Hayaan mo na siya," sabi ni Beatrice then she rolled her eyes. Mabilis naman akong umatras nang makalapit si Kenzo at kaagad niyang nakita ang basag na baso. "What the heck? Wala ka talaga silbi, Malia Mercado," ngumisi si Beatrice. "I'm sorry. Ako na," malamig na sabi ni Kenzo saka lumapit sa fridge at kumuha ng 2 soda. Tumawa si Beatrice para lang kutsain pa ako. "Oo nga pala, Kenzo, niyaya mo ako magbakasyon sa villa mo sa Tagaytay? Tara, libre ako bukas. Wala akong pasok. Let's bring Malia so she could cook for us," sabi ni Beatrice na nagpalaki sa mga mata ko. "No, ayaw ko." Kunot noong nilingon ni Kenzo si Beatrice. Gumiti lang si Beatrice kaya mabilis na pinulupot ang braso sa tiyan ni Kenzo na tila naglalambing. "Please, I need to unwind," sabi ni Beatrice at dahil doon ay napabuntong hininga si Kenzo bago tumingin sa akin. Mabilis akong yumuko sa kanapakagat sa ibabang labi ko. "Fine," Kenzo answered and they both laughed. Isa lang ang sigurado ko, my husband is in love with her. He's so in love with her. At alam ko hindi dapat mainggit pero hindi ko mapigilan. Gabi na nang umalis si Beatrice dito sa bahay. Hinatid siya ni Kenzo kaya muli akong naiwang mag-isa. Inalala kong sinabi ni Beatrice kanina na pupunta sila sa Tagaytay bukas at isasama ako. Kung pwede lang tumanggi ay tatanggi ako. Mabilis ako napatayo mula sa pagkakaupo sa couch nang pumasok si Kenzo. Kagad niya ako tiningnan at takmang tuloy-tuloy siyang aakyat sa itaas pero naglakas ako ng loob na tawagin siya. "Kenzo," halos pabulong na tawag ko sa kanya. Narinig niya yun kaya nilingon niya ako. "Ano?" sabi niya kaya napanunok ako bago sabihin ang gusto kong sabihin. "Tungkol sa Tagaytay na sinabi ni Beatrice kanina, pwede bang dito na lang ako?" Mahinang tanong ko. Akala ko sasagot siya kaagad pero mariin niya akong pinakatitigan na para bang naghahanap ng kapintasan sa mukha ko. "No." Malamig na sagot niya saka dare-diretsong umakyat sa itaas. Napapikit ako ng mariin sa narinig saka napabuga na lang ng hangin. And true to their plans, nandito na si Beatrice as early as 6 o'clock. Habang nagluluto ako ng breakfast ay dinig na dinig kong kinukulit niya si Kenzo. May tinatawagan si Kenzo sa company niya since a-absent siya for today. "Oh, mananatili ba tayo sa Tagaytay ng 1 araw lang?" "Mamaya na tayo umalis. I need to sign some papers today," sabi ni Kenzo habang abala ako sa paghahanda ng mesa. Kapapasok lang nila ni Beatrice at si Beatrice ay napairap.
Business? Come on, multimillionaire ka na. Sabi niya pero umiling lang si Kenzo. Importante yung mga papeles na yan. Sabi niya bago niya giniya si Beatrice na umupo sa ibang upuan. Mabilis naman akong umalis matapos yun kaya hindi ko na narinig pang mga pinag-uusapan nila. Pagkatapos nilang kumain pumunta si Kenzo sa opisina habang si Beatrice ay inikot ang buong bahay na para bang sinasa ulo niyang bawat sulok. Malia, wala akong magawa kung hindi maawa sa'yo. Bigla niya sabi nung nakita niya ako sa garden. Tinigil kong ginagawa ko para lang tingnan siya. Nagagawa kong ngumiti ng kaunti kahit peke. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Medyo masungit talaga si Beatrice noon, pero never siyang naging rude sa akin. Ngayon lang, baka siguro pareho pa kami ng antas ng buhay noon. Ikaw ay nakakulong sa ganitong uri ng buhay. Kung ako sa'yo, iiwan ko na lang si Kenzo. Bakit ba ayaw mo umalis? Oh yeah, Kenzo is filing a divorce anytime soon. Aalis ka rin pala. She mockingly said. Paulit-ulit niya akong hinagod ng tingin na tila sobra siyang nandidiri. Pero kalaunan ay napatingin siya sa mga sunflowers at napangiti na sarkastiko. Wala naman akong masabi kaya yumuko na lang ako sa kahinayaan ng hangin na liparin ng mga buhok ko. Ibang-iba ka na. Sayang, graduate ka na rin sana ng nursing. You also dreamt to enter med school, right? She added and I can't answer her. Walang boses na lumalabas sa bibig ko. She's right, sayang. Pero wala naman akong magagawa. Ito ang nangyari. Alam mo ba, nakakatawa pero may mga time na nainggit ako sa iyo noon. You were one of the brightest students. And you are always smiling like you are a queen. Pero ikaw nga yata dapat ang mainggit. Huhulaan ko, nabubuhay ba ako sa pangarap mong buhay ngayon? Napalunok ako. Tumawa naman siya na hindi ako makasagot. Same soft-spoken and elegant, Malia. Pero ang pinagkaiba lang ay mayaman ka noon pero ngayon ni piso wala ka na yata. Look at your dress. Tinahi mo lang? Panunuya pa niya kaya napahawak ko sa damit kong marami ng butas na tinahi ko lang. Namilog ang mga mata ko at nakita niya yata yun dahil patuloy pa rin siya sa pagtawa bago ako tinalikuran. Tandaan mo ito, Malia. Mahal ako ng asawa mo. Papakasalan niya ako pagkatapos kanyang hiwalayan. May tiwala siya sa akin at alam kong mga sekreto niya. Sa sandali namin pagkakakilala ay sinabi niya sa akin ang lahat-lahat. Iyan ang huli niyang sinabi bago siya pumasok sa loob. Hindi ko alam kung paano pa ako nakagalaw matapos marinig ang sinabi ni Beatrice. Parang may natamaan siya na kung ano sa akin at tama siya. Nabubuhay siya sa buhay na gusto ko. Tama siya, nakakaawa ako. Tama siya sa lahat. Tama siya na mahal siya ni Kenzo. And I don't care. O wala ba talaga akong pakialam? Malungkot akong ngumiti bago nag-empake ng damit. Hindi ko alam kung magtatagal kami sa Tagaytay pero siguradong ipagluluto ko lang naman sila doon. Kaya pamalit lang ang dinala ko. I miss Tagaytay. We also have a villa before in that place. Pero ayaw kong bumalik sa Tagaytay sa ganitong sitwasyon. Hindi kapag kasama ko si Kenzo at ang girlfriend niya. Medyo natagalan si Kenzo kaya bandang 4:00 na kami ng hapon nakaalis. Nasa backseat ako't si Beatrice naman sa front seat kasama si Kenzo sa driver's seat. Parang pati paghinga ko'y kontrolado at halos dumikit na ako sa pinakasulok ng kotse para hindi nila mapansin na nandito ako. Malungkot kung sinandal ang ulo ko sa bintana sa katiningnan ng mga kotse sa labas. At gusto kong umiyak nang makita kong ilang street people na sinusubukang humingi ng pera sa mga taong dumaraan. Noon, hindi ko pa sila masyadong pinapansin. Pero ngayon, parang ramdam ko rin ang paghihirap nila. Kung may pera lang ako ay magbibigay ako. But I am poor as them right now. Kung palalayasin ako ni Kenzo pagkatapos ng divorce ay baka isa ako sa mga matutulog sa kalye. Malupit talaga sa akin ang buhay. Daddy, bulong ko dahil sa kalungkutan. Hindi ko maintindihan. Gusto ko mamatay para matapos ng hirap ko pero ayaw ko din. Love, I want a milk tea. Let's buy one first. Biglang sabi ni Beatrice. Napaayos naman ako ng upo sa kabahagyan napatingin sa harapan at hindi sinasadyang napatingin ako sa rearview mirror. Nagtama ang mga mata namin ni Kenzo doon. Let's stop in the near shop. Sabi ni Kenzo, saka binalik ng tingin sa daan. Hindi nga nagtagal ay huminto kami sa harap ng isang sikat na shop. I knew this shop. Their foods are my favorite. Bumaba silang dalawa at ako naman ay walang imik na naghintay dito sa kotse. Nang ilang minuto lang ay bumalik na rin sila. Beatrice sipping on her milk tea while Kenzo's holding a milk tea too and a coffee. Mas umayos ako sa pagkakaupo sa kanapayuko na lang. Bilisan mo na lang pag-drive para makarating na tayo dun kaagad. Let's swim na lang tomorrow, sabi ni Beatrice pero hindi siya sinagot ni Kenzo. Nagsimula ng mahabang biyahe.
And how crazy it is literally seeing my husband holding his girlfriend's hand while driving. Nag-uusap sila tungkol sa ilang random na bagay. Ayoko makinig pero hindi ko mapigilan. Kung may choice lang akong tumalon pababa dito sa kotse, ginawa ko na. Nakasanda lang ako sa bintana at gustuhin ko mang tingnan ng daan ay hindi ko na ito masyadong makita kasi lumulubog ng araw. At habang nasa ganun akong posisyon ay biglang pumreno si Kenzo ng malakas. Nauntog ako sa bintana at nanuot ang sakit sa loob ng ulo ko. Ouch! Mahina akong daing saka napatingin sa harap. May nakita kong aso na tumatawid sa kalsada. Shit! Pagmumura ni Kenzo at sinilyapan niya ako bago muling pinandar ang makina. Napahimas naman ako sa ulo kong nauntog at ilang sandali pa'y muli sumulyap sa akin si Kenzo. Napasulyap din naman tuloy si Beatrice habang umiinom siya ng inumin na dala niya kaya napaayos na lang ako ng upo. Mabilis ang pagpapatakbo ni Kenzo kaya wala pang isang oras ay nasa Tagaytay na kami. At 5 minuto pa ay huminto kami sa harap ng isang simple ngunit eleganteng villa. At last, sabi ni Beatrice nung pumarada si Kenzo sa tabi ng villa. Nang makapag-park ng maayos si Kenzo ay may natanaw akong isang lalaki at babae na lumabas mula sa mismong bahay. Lumabas si Kenzo pati na rin si Beatrice kaya lumabas na rin ako. Sir Kenzo, magandang gabi. Naghanda po kami ng hapunan para sa inyo. Sabi ng babae saka isa-isa kaming tiningnan. At nang mapadakong mga mata niya sa akin ay para siyang nagulat at napatingin sa lalaki na asawa niya yata. Thank you, sabi ni Kenzo bago kinuha ang mga gamit ni Beatrice. Humigpit naman ang hawak ko sa bag na dala ko kung saan nakalagay ang mga damit ko. Pero sir, ang kwarto niyo lang pong nilinisan namin. Ang sabi kasi nitong asawa ko'y kasama niyong kasintahan niyo. Hindi ko alam na may kasama pa po pala kayong iba. May kasamang iba? That's me, because I am not the girlfriend. Lilinisin namin ngayon. The old guy said but I cutted him off. Huwag na po, ako na lang po maglilinis mamaya. Magalang na sagot ko naman. Oo, kaya niya, sabi ni Beatrice bago niyakap si Kenzo na busy sa pagche-check ng phone niya. Kunot ang noo niya habang dala niya sa isang kamay ang milk tea na hindi nainom at ang mga gamit ni Beatrice. Mabuti pa't pumasok na kayo't kumain. Aalis na rin po kami mamaya at naghihintay ang mga anak namin sa bahay. Sabi na mag-asawa kaya pumasok na kami. Nang makapasok ay kagad kong nilibot ang mga mata sa living room. The villa is a one-story but it's huge at mula dito sa living room ay kitang-kitang dining table na puno ng mga seafoods. Thank God, foods! Sabi ni Beatrice bago niya hinila si Kenzo papunta sa table. Hindi ko naman alam kung pwede ba akong sumabay sa kanila sa pagkain kaya minabuti ko nang puntahan na lang ang babae na isa yata sa caretaker nitong villa. Hello po, can I see the room po? Ako na lang po maglilinis. Magalang na sabi ko kaya napangiti ito ng malaki. Pasensya ka na talaga iha, dito tara. Sabi niya at sa hindi kalayuan ay binuksan niya ang isang pinto. Sinilip kong lubot na wala pa naman makaramdam na ako ng pagod sa mga lilinisin ko. The room is full of boxes, maraming alikabok. Pasensya ka na talaga iha, medyo maraming lilinisin dito. Sigurado ka bang kaya mo? Tanong niya nang initian ko naman ng tipid at tinanguan. Hindi nagtagal ay nagpaalam na rin sila na uuwi dahil medyo malayo pa daw mula ditong bahay nila. Nang lumabas naman ako sa kwarto na lilinisin ko ay nakita ko si Kenzo at Beatrice na kumakain. Bigla ako nakaramdam na sobrang gutom kaya pumunta ako sa kusina para kumuha ng isang basong tubig. Nakakaramdam na rin ako ng antok. Gusto kong kumain at matulog. Habang umiinom ako ay bigla akong may naramdaman na presensya sa likuran ko. Nang lingunin ko yon ay nakita ko si Kenzo kaya mabilis ako lumayo sa kanya. Malamig naman niya akong tinignan sandali bago siya kumuha ng pitchel ng tubig mula sa fridge. May milk to sa fridge, sa'yo yan. And you can eat after us, sabi niya bago tumalikod sa akin. Mabilis ko namang ulit na binuksan ng fridge at nakita ko doon ang milk tea na binili pa nila kanina sa Manila. Imbis na inumin yon ay hinayaan ko na lang doon. Hindi ako makapaniwala. Ayaw niya ba kaya niya bibigay sa akin? Hindi ko nasagot ang sariling tanong dahil natapos na sila sa pagkain. Pumasok si Beatrice sa kwarto nila at sinundan siya ni Kenzo. Ako naman ay umupo na para kumain. Kumain ako ng marami dahil kailangan ko ng maraming lakas para maglinis mamaya. Mabilis akong natapos sa pagkain kaya inayos ko muna ang mga hugasan bago nagsimulang maglinis. The room has a small bed pero ang itaas ng kamay puno ng boxes na maalikabok. Binigyan ako ng matandang babae ng kumot at unan. Kanina kaya kailangan ko magpalit ng cover at pillowcase pagkatapos kong linisin ang lahat. Nagsimula akong maglinis at halos hindi matapos-tapos dahil sa dami. Ubo na rin ako ng ubo.
Dahil sa makapal na alikabok, I badly want to rest pero hindi ako makapagpahinga dahil hindi pa ako tapos maglinis. Nang makaramdam ako ng labis na pagod ay pinili ko magpahinga muna. Napasandal ako sa hamba ng pintuan at saglit na napapikit. Pero kaagad ako nagmulat ng mga mata nang bumukas ang kwarto sa hindi kalayuan kung saan natutulog si Kenzo at Beatrice. Lumabas si Kenzo kaya napatayo ako ng tuwid habang humihingal ng konti. "What are you doing?" Tanong niya na makita ang mga boxes sa paanan ko. "I'm sorry, hindi pa ako tapos maglinis." Mahinang sabi ko saka ko ulit binuhat ang mga boxes para iayos sa gilid ng maayos. Napatalon ako sa gulat at napasiksik sa pader nang bahagyang sumilip si Kenzo sa kwarto. "It's 1 a.m. You can just sleep on the couch. Bukas na to." Sabi niya at hindi ko matukoy ang tono ng boses niya. "Hindi na, tatapusin ko na lang." Mahinang sagot ko habang patuloy na naglilinis. Umubo pa nga ako ng maraming beses dahil sa alikabok na pupasok sa mga mata ko. "Stop it. Bukas na to. I'll call the caretakers to go back here tomorrow to clean this room." Masungit na sabi niya sabay alis kaya sinundan ko naman siya ng tingin. Pumasok siya sa kusina at kaagad ding lumabas para bumalik sa loob ng kwarto nila. Napabuntong hininga naman ako, saka napahilot sa sentido ko. My head is aching. Inaantok na ako, but I need to finish this. Sa sobrang pagod ko, hinayaan ko sarili ko na mahiga sa couch sandali. 5 minutes, bulong ko, bago pumikit. Ngunit hindi nangyari ang 5 minutong pagtulog ko. Naging mahimbing ang tulog ko sa couch at nagising ako dahil sa ingin na pagbukas ng pinto. Pagkagising ko, kaagad akong bumalikwas ng bangon nang maalala ang nangyari. At dahil doon ay nahulog ako sa couch at bumagsak sa malamig at matigas na sahig. "Ah!" Daing ko saka mabilis na tumingin sa kung sino man ang nasa harap ko. I saw Kenzo in his sleepy eyes. Bahagya siyang umisi saka nag-iwas ng tingin. "Malia," bulong niya bago naglakad patungo sa main door. Sinundan ko naman siya ng tingin at kalaunan ay natagpuan kong sarili kong nakangiti sa hindi ko malaman na dahilan. Bakit kaya tila gumaganda ang trato ni Kenzo kay Malia? Nakakaramdam na kaya ito ng awa sa kanyang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.